Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga mahal kong mga kapwa Pilipino. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonell. Kaninang umaga, sapagkat ako po ay nag-aaral, nagre-research, abay napagtuunan ko po ng pansin ang buhay po ni Abraham Lincoln, yung pong pinakadakilang Pangulo ng Amerika. At dahil po sa aking pagsasaliksik, ultimong kanyang pelikula, yung Lincoln, ay akin po nahagilap at sa pamamagitan po ng USB, yung po bang maliit na flashcard na electronic, ay maaari mong mapanood ang mga naka-save o mga naitabi mong mga sipi ng pelikula o aklat. At dito, akin pong nirepaso, nireview yung pong pelikulang Lincoln. Ako po ay nagsasuggest na kung meron po kayong access dyan po sa pelikula na yan, ay inyo pong revisahin sapagkat para pong Pilipinas ang nangyari po ng panahon po ni Lincoln na nagkaroon po ng Civil War. At ang Civil War na yan, ang isang factor o isang dahilan kung bakit naging dakilang bansa ang Amerika. Namili ang Amerika sa kasamaan o kabutihan. Kabutihan na dala ni Lincoln at kasamaan tungkol po naman dun sa mga Confederates o yung nais po magpairal ng pagkakaalipin ng mga itim na mga Aprikano na kanilang dinukot sa Afrika at ginawa pong alipin sa Amerika, na siyang naging dahilan kung bakit naging mayaman ang Southern States o man naglalaki ang plantation doon po sa Alabama, sa Georgia, at kung saan-saan lugar ng Amerika na naglilipana ang mga aliping mga itim na mga tao na ginawa po nilang parang mga hayop para po mga kalabaw na nagtatrabaho ng walang sweldo. At yan ang dahilan kung bakit yumaman ang Amerika. Ngunit nung dumating po itong great leader na si Abraham Lincoln, nagbigay po siya ng pagpipilian ng Amerika kung gusto niya magpatuloy ang kanilang pagyaman sa maling pamamaraan o ang kanilang pagiging mabuting tao sa pamamagitan ng pagsunod sa tinadhana ng poong may kapal, the way of righteousness, and that is the proposition that all men are created equal. Ibig po sabihin yan, lahat ng tao ay hinubog ng poong may kapal na pantay-pantay. Kaya nga po nakakalungkot na ang mga relihiyon natin ay nagsisilbing para pong balakid na naghahati-hati sa lahat sa atin. Kaya po mali po yan sapagkat hindi tama na gagamitin ang pagsamba sa poong may kapal upang tayo po'y magkaroon ng hidwaan, upang tayo po'y magkahiwa-hiwalay. Mali po yan. Kaya nga po, may mga nagsasuggest sa akin, bakit hindi mo i-downplay yung iyong pagiging Muslim? Alam po ninyo, madali pong gawin yan at yan po ay aking gagawin mula sa araw na ito. Hindi ko na po papakinggan yung mga nagsasabing meron ka pang pabismila tapos sasabihin mo dapat mamatay si Duterte. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yung idea na yan. Pero
hindi po ako naapektuhan yan. I never wish anybody death. Ultimo si Duterte, hindi ko po dinais na siya'y mamatay. Ayaw ko po siyang mamatay. Gusto ko maparusahan si Duterte. At at worst, yung sinasabi ko po, gusto ko po mabitay si Duterte ng patiwarik at ako maglalagay ng langgam sa kanyang singit o sa pagitan po ng kanyang kalsulsilyo. Yan po ang aking sinasabi. Kung sino man yung ugok na Muslim na nagsasabing bawal daw sa Muslim na magsasabi ng Bismillah tapos gusto ko mamatay si Duterte. Kung DDS ka, ugok ka, bahala ka riyan. Pero ako, I am above Islam. I am below Allah. But I am above Islam. I cannot be influenced by any of you idiots. Unang-una, hindi po ako sumasang-ayon dyan sa patakaran. Don't get me wrong. Ako po ay serious Muslim. I have completed the 5 pillars of Islam. Ano po yung 5 pillars na yan? Ikaw ay magdideklara na iisa lamang ang Diyos. Talaga namang iisa ang Diyos. Pangalawa, ikaw ay magdadasal regularly 5 times a day. Hindi ko na po ikukumpisa sa inyo kung nagagawa ko yung 5 times a day. Pero tayo po ay nagdadasal regularly. Pangatlo, tutulong ka sa iyong kapwa. Naku, napakarami ko na po nagawang ganyan. Kasukdulan ako po ay nakakahirap-hirap financially sapagkat yung akin pong iniisip, saan mapupunta itong pera nito para po sa aking pagkain sa labas o ito ay magiging hapunan ng isang pamilya na naghihirap. Doon po ako sa pamilya naghihirap. So that's the third. Ano po yung isa, yung pang-apat? Ramadan. Dapat ikaw ay nag-aayuno. Madali lamang po sa akin pag-aayuno. Ako po ay 43 days hindi kumain laban sa diktadura ni Ginoong Marcos, ng diktador na si Marcos. On record, I staged the longest hunger strike against the dictatorship of Ferdinand Marcos. And after 2 months of my hunger strike, after 2 months na matapos ko po hunger strike ko, nangyari po yung EDSA Revolution. Hindi ko po sinasabi o inaangkin yan ay dahilan ng aking pong hunger strike. Pero yan ay dahilan ng unti-unting pagkakaisa ng mga Pilipino na ayaw na nila ng martial law, ayaw nila na nasa ilalim parati sila ng power of the battle of the gun under martial law ni Marcos. Ayaw na nila na sila ay para mga alipin at mga uto-uto ng mga Pilipino. At yan po ang nagpahulag po sa kanila. Ano po yung panlimang pilar? Na ikaw ay pupunta sa Mecca upang magsagawa mong pilgrimage sa Hajj. Nagawa ko po yan. So, 5 pillars of Islam. I am a Haji. I am al-Hajj. Nagawa ko po yan. Yung po mga baka nagdududa-duda, kasama ko nag-Hajj, ito pong si Dr. Dumukaw Alonto Jr., presidente ng Mindanao State University, at yung sumunod sa kanyang presidente ng Mindanao State University, General Mike Mangumnan, Mingimi Mangumnan. Yan po mga... Ngayon, ano po ang hawak sa akin ng Islam? Wala pong pwedeng humawak sa akin. Pagka mali ang Islam, ang Muslim, mali, pareho po ng Abu Sayyaf. On record, sinasabi kong hindi ako sumasang-ayon dyan sa gawain ng Abu Sayyaf sapagkat they have reduced the rebellion to banditry, to terrorism. Tama po ang gobyerno dyan na laban sila sa Abu Sayyaf sapagkat ang Abu Sayyaf nagkikidnap, may pinugutang pangulo. Gawain ba ng revolusyonaryo yan? Ang revolusyonaryo ay para pong NPA. Meron po silang sense of justice. Hindi po sila basta-basta nananikit ng mga ordinaryong tao. Eto mga nabibiktima kumisa ng mga Abu Sayyaf, negosyante. Sino yung isa? Yung si John Nance. John Nance ng isang Canadian na mining ang kanyang kasalanan o ang kanyang negosyo. Siya ay pinugutan ng ulo. Hindi po tayo sumasang-ayon dyan. Yung sa Ampatuan case, 31 media people binaon ng Ampatuan. Sino po yung mga yan? Mga Muslim na Maguindanao.
Pero sinabi ko po nung pinagtanggol ko yung pangyayari na yan, hindi po Muslim ang gumawa niyan. Ang gumawa niyan ay Maguindanawon na nagpakilalang Muslim. Because Islam never promotes violence, never promotes divisiveness. Yung mga nagsasabing may pabismila-bismila ka pa tapos gusto mo mamatay si Duterte. Hindi ko ni minsan gustong mamatay si Duterte. Katunayan, nung siya po ay nagsabing inutil na siya at suko siya sa China, ako, si Waldy Carbonell, ang unang nagpahayag na ako ay makikiayon sa kanya, tutulong ako sa kanya. Huwag lamang siya maging inutil. Huwag lamang tayong susuko sa China, at kung siya ay natatakot sa China, gusto kong ipahiram sa kanya ang aking lakas ng loob. Gusto kong ipahiram sa kanya ang aking sense of wisdom. Gusto kong ipahiram sa kanya ang aking napag-aralang mga taktika sa military, sapagkat nag-training po ako dyan sa Arizona noong panahon ng kasagsagan ng kabuktutan ng diktadurya ni Ginoong Marcos. Ako po ay nag-ambisyon na maging revolusyonaryo na talagang sasabak laban sa puwersa ng Marcos. Mapalaya ko lamang ang aking bansa. Ngayon, dito babalikan po natin si Lincoln. Itong si Abraham Lincoln, greatest president po yan sa aking pagsasaliksik. Bilang isang journalist, bilang isang professor, bilang pong isang manunulat, bilang komentarista, at marami pang iba. Hindi ko nasasabihin sa inyo iba po natin kwalifikasyon. Baka may mga nakikinig dyan. Ang ating po dyan ay ipapaliwanag po natin bakit nagkaroon ng gyera sa loob ng Amerika between Americans. Nung panahon po ng presidency ni Abraham Lincoln, nahati ang Amerika sa proposisyon na kailangan baguhin ang isang probisyon ng saligang batas ng Amerika. Hindi po sila nag-chapter change ng buong saligang batas papalitan. Abay, kabaliwan po yan. Sila po ay amendment by amendment. Halimbawa, Fifth Amendment, yan po yung Miranda Law na I refuse, I have the right to remain silent lest whatever I say incriminates me in the case I am being charged with. Ano po ibig sabihin yan? May karapatan ang bawat isang Amerikano o sino mang Amerikano na manatiling tahimik at hindi niya sasagutin ang mga katanungan ng pulis o ng mga law enforcement kung ang yan ay makakapagpahamak sa kanya. Yan po yung Fifth Amendment. Bakit po natin dinidescribe to? Sapagkat pinaplano na Malacanang baguhin ang ating saligang batas. Na ngayon ang nararapat na baguhin, ngayon ang panahon na nararapat na baguhin daw ang saligang batas, sapagkat ngayon, sang-ayon sa Pulse Asia, ang pinakamataas na approval rating ni Mr. Mayor Rodrigo Roa Inutil Duterte. 91%, napakataas po dyan. Noong panahon po ng kasagsagan ng kadakilaan ng presidenteng si Abraham Lincoln sa Amerika, ang kanya pong rating 52%. Mukha pang muntik pang malaglag yung 13th Amendment. Yung 13th Amendment, yan po yung pinagkaguluhan ng Amerika, sapagkat ang 13th Amendment predicated po yan sa proposition that all men are created equal under the Almighty God. Ano po ibig sabihin yan? Yung pong paninindigan ni Abraham Lincoln na lahat ng nilalang ay pinanganak o nilikha na pong may kapal na pantay-pantay. At kasama na po riyan itong mga itim na kung tawagin po ng mga nais manlait sa kanila ay mga Negro. Dahil po sa Negro or Black Power or Black Labor, masyadong yumaman ng Amerika, sapagkat sa kanilang mga plantasyon, lahat ng kanilang mga tauhan ng Negro o mga itim, hindi po pinapasweldohan yan at 24 hours a day ang kanilang pong paglilingkod. Nung dumating po ito bilang Pangulo itong si Abraham Lincoln, at siya po ay kinikilalang
the most popular president, 52% ng Amerika naniniwala sa kanya. Ang sabi niya, itong panahon para igiit ko na baguhin yung batas na yan sa ating saligang batas na nagli-legalize o ginagawang legal yung ating pagmamalabis sa mga alipin. So, lumaban po yung mga kampo na mayayaman. They consider themselves Confederates. They have their own flag. Yung flag po nila ay pula, may X na asul, at bawat sa X na yan, meron po mga estrella ng kung ano mga states ang kabilang po sa kanila. Kaya po naglabanan yan. Yung Yankees na naniniwala na palayain na yung mga itim, gawin silang parang tao, gawin silang parang nilalang, at gawin silang mga mamamayan ng Amerika against o laban sa nagnanais na palawigin yan pong pagiging alipin ng mga itim. Nanalo po si Abraham Lincoln doon po sa Kongreso ng Amerika at matagal po nagdebatehan yan after 2 years of his second term. At dyan po ay pinakita dyan po sa pelikula na yan. I-google po ninyo o kaya magpa-USB po kayo. It is a great film, Lincoln. Ang title po ay Lincoln. Siya po ay minahal ng Amerika 52%. Ngunit dito po sa Pilipinas, sabi ni Roque, natalo ni Duterte si Lincoln sa kadakilaan sapagkat ang mga Pilipino sang-ayon sa Pulse Asia, 91% ang nag-aaproba sa panguluhan ni Ginoong Duterte. Ito po ba'y tama? Tama po yan si Roque sapagkat yan po ang kanyang trabaho, magsinungaling, manloko ng Pilipino, alang-alang sa kanyang amo na gunggong na inutil ng pangalan ay Mayor Rodrigo Duterte. Pero ano po ang kasalanan ng Pulse Asia? Napakalaking krimen ang nagawa ng Pulse Asia. They are condemnable and we the Filipino people must condemn this bogus and criminally minded Pulse Asia. Bakit niya tayo bibintangan ng tanga? Bakit niya tayo bibintangan ng stupido? Gagawin niyang 9 out of 10 Filipinos gusto kay Duterte? Napakasama naman bintang yan. Ang tingin nila sa atin, mga DDS, ang tingin sa atin, troll. Yan po ay pinakamasama at pinakatraidor na paninindigan ng Pilipino, yung maging troll ka at yung maging DDS ka, na maging tagapagtanggol ka kay Duterte. Sukdula magsisinungaling ka pa tungkol dyan sa bismila-bismila mo. Kaya tayo po ay hindi na tayo maninindigan sa kung ano na makakapaghiwa-hiwalay sa atin. Hindi ako maninindigan, ako'y Muslim, laban sa Kristiyano. Ako po'y maninindigan sa Pilipino, laban sa kasamaan, laban sa China, laban sa korupsyon. At kung ihihirera ninyo dyan si Duterte, laban kay Duterte sapagkat si Duterte ang traidor na Pilipino na siya po nagpapahamak sa Pilipinas na maging probinsya tayo ng China. Kung siya ay kinakampihan pa ninyo hanggang ngayon, dalawa lamang po ibig sabihin yan. Kayo po ay gunggong o kayo po ay traidor. Hindi po kayo maka-Pilipino. Kayo ay makademonyo, maka-Duterte. Sapagkat si Duterte ang pinakademonyong Pilipino na nabuhay po dito po sa ating bansa. At pag yan, hanggang ngayon sa oras na ito, sa araw at oras na ito, pinagtatanggol nyo pa yan si Duterte, kasama kayong demonyo, kasama kayong traidor sa bansang Pilipinas. At kayo ng mga cabinet members, all of you, without exception, kasamang traidor. Sapagkat sa araw na ito, hindi balik kahapon at yung nakaraang taon. Tarang katungkulan ninyo, karapatan ninyo maging tanga, karapatan ninyo maging swapang sa inyong mga pwesto, karapatan ninyo magkamal ng inyong sariling kapakinabangan under the corrupt regime and the reign of terror of Duterte. Karapatan ninyo yan. Pero pag nanawagan na po tayo, na tayo ay sinusubo na sa China, abay itong kulin na hindi na karapatan labanan dito.
tungkulin na ninyo ipagtanggol ang ating bansa. Tungkulin ninyo humiwalay unang-una dyan sa traidor na si Duterte. You withdraw your support. Pag mahal mo ang Pilipinas, dalawa lamang gagawin mo. Withdraw your support from Duterte, join the masses or lead the masses against Chinese invasion, or be a part of the enemies that we must behead in the time comes. And dalawa lamang po yan. Kaya po tayo, member tayo ng Alpha Phi Omega, hindi po natin pinagmamalaki yan. Kung maaari nga lang, ikahiya pa natin yan. Kung merong mga Alpha Phi Omega na sumusuporta kay Duterte, dapat pang ikahiya yan. I am above Apo. That's why I'm calling on the Brotherhood of Tau Gamma Phi na magtulong-tulong po tayo. Hindi po ito kasama dyan po sa division. Magtulong-tulong po tayo. Kung kayo ay DDS na nagkakaroon na po kayo ng kalimanagan na baka naman sakali kumakatok na. Sa mga puso ninyo, ang pagkamakabayan, magsama-sama tayo. Kayo mga DDS na naliliwanagan. Ipagtanggol na natin ating bayan. Hindi tayo pagtatanggol ni Duterte. Hindi tayo papagtanggol ng military niya na hanggang ngayon ay bulag. Hindi tayo papagtanggol ng military ng pulis niya na hanggang ngayon inuuto-uto niya, ginagago-gago niya, ginugunggungungo niya. Akalain ninyo, gawin niyang hepe ng Philippine National Police itong isang kontrobersyal na masibang general ng pangalan ay Debold Sinas. Napakatapang daw nito. Napakatapang nito na mangagaw ng cellphone ng media nung panahon ng translasyon. Inagawan si Rafi Tima ng cellphone. Nung umangal ito si Rafi Tima, sinabi niya, kaya ako kinuha yan, akala ko granada. Mangmang. Paano magiging granada ang kudrado na napakanipis? Cellphone. iPhone pa nga yata yan. Ang tingin mo, gunggong kang senas ka, granada, at gagawin mo yan dahilan, insulto yan sa media. At ito naman mga media na hindi umangal, binayaan nila mag-isa itong si Rafi Tima, mga gunggong din. Kaya media man po tayo, pero sinasabi po natin yan, sapagkat yan po ang katotohanan. Na pag kayo mga media ay pumapayag sa blatant lie like the Pulse Asia or outright crime committed against the ranks of media practitioners and you remain silent or you choose to become silent, then you become part of the crime. You become part of the persecution of Rafi Tima. Nung binaboy ng ni Duterte yung asawa ni Rafi Tima, tinignan niya mabuti sa harapan habang nagtatanong sa press con. Tinitignan niya sa ibaba ng bewang. Nung tumalikod itong asawa ni Rafi Tima na isang media practitioner, naglakad papunta sa kanyang silya. Sa harap ng media, sinipulan ng sipol ng pambabastos. Yung parang ganda ng tweet mo, Day. Parang gano'n ang ibig sabihin siguro nun pagka ikaw ay taga-Palawan. Yung pong ibig sabihin nun. Abay, hindi umangal itong mga media man. Natawa pa. Nung sinabi ni Duterte na dapat nanguna siya doon sa pagkakagahasa ng Australian missionary na si Jacqueline Hanil, pumapalakpak, nagtatawanan mga Pilipina. Anong klase yan? Ito mga umiiyak sa kanilang Diyos, mga sila, mga kung ano-ano, born again, Catholic, cha-cha-cha-cha. Nung minura yung Diyos, pinapalakpakan pa, binigyan pa ng 84% approval rating. Etong si Duterte, matapos po nung kanyang June 25 speech, 2018. Natatandaan ko yan sapagkat nung panahon na yan, nandun po tayo sa Kalibo, Aklan. Ako po ang guest ng Aklan Press Club na guest speaker. In-interview po tayo sa mga radio at sinabi ko ang katotohanan
tungkol sa kasamaan ng Duterte administration, nakakasyak. Marami palang media man tumatanggap ng kanilang allowance doon po sa press office sa Malacanang. At ako po ay kanilang question. Siyempre, pagka sa debate, yan po tinuturo natin sa college. Nagtuturo po tayo ng argumentation and debate. Ayan, kahit natanungin ninyo si Attorney Luciano Adam Jr., na abogado ngayon dyan sa New York First City Bank of New York. Naging kaklase ko po yata yan sa argumentation and debate. Noong pong panahon namin, yung aming debating team ang nanalo laban po sa University of the Philippines. Ang kasama po doon sa debating team ng UP ay si Miriam Defensor Santiago, at siya po isa sa aking pinagmamalaki nung buhay pa si Miriam Defensor Santiago, at kami po ay nagkita sa Senado. Ngayon, ano po ang ating pong panawagan dito? Panawagan po natin, nakatuon po tayo sa Army. Nakatuon po tayo doon po sa mga naging kadete ng Philippine Military Academy. Kung akin pong pinapakinggan yung pong inyong national anthem, nakakatindig balahibo sapagkat it is an anthem imbued with dignity, imbued with courage, imbued with honor. Nung kayo po yung naging mga Colonel General na, para po nawala ito, nagmistula na kayo mga Albayalde, Bato de la Rosa, Jaime Morente, naging masisiba at naging korap. Ngayon, atin pong kakatukin muli ang inyong mga puso at sana muli na namin yung awitin yan pong PMA Alma Mater Anthem. At tignan po ninyo yung pong mga nakasaad dyan tungkol po sa kagitingan ng isang sundalong Pilipino, tungkol sa kanyang karangalan, sa kanyang katapangan, sa kanyang loyalty o katapatan sa bansang Pilipinas. Ngayon, yan ang kinakailangan natin. Where are you, Mr. PMA alumni? Nasaan kayo? Kaya tayo nananawagan sa lahat, Tau Gamma Phi, mga non-Muslims, we welcome you. We're reaching out to you. Magkaisa po tayo. Ito po ang aking telephone number. Pwede po kayong makipag-ugnayan. We will coordinate. I will soon be convening a mass action in Luneta. Ito po ang telephone number ko. 0927-738-6913. Magkasama-sama po tayo. Wala na tayong pagkakataon na paglaban pa ang ating bansa sapagkat next year is kalit na ni Xi Jinping ang kanyang pananakop pa sa Pilipinas. Inumpisan niya na yung pong template na ang Pilipinas ay magmimistula lang under the administrative region of Beijing or People's Republic of China. At ngayon, at habang hindi pa yung nadideklara yan, meron pa tayong pag-asa. Ngayon pa lamang, lumabang ka na, bayan ko. Ngayon pa lamang, mag-alsa na tayo laban po dito sa China sapagkat ang Indonesia tuloy-tuloy ang kanilang pakikipagbalitaktakan laban sa China. Ang Pilipinas na nanalo doon sa dinimanda ni Pinoy Aquino, reklamo ni Pinoy Aquino sa United Nations. Tayo ang nanalo. July 12, 2016, ibinaba yung Hague Decision na ang West Philippine Sea ay hindi South China Sea. Yan ay West Philippine Sea at pag-aari ng Pilipinas. Hindi po natin isinusulong yan sapagkat ang Pangulo po natin ang sabing inutil tayo. Ang nagsusulong yan ay Indonesia. Ginagamit nila ang pagkapanalo ng Pilipinas para ipagtanggol nila ang kanilang bansa. Mabuhay ang Indonesia. Ang mga Indonesian ay para sa mga Indonesia o sa Indonesia. Samantala ang mga Pilipino ay para kanino? Dapat para sa Pilipinas. Pilipinas natin mahal. Iniibig ko ang Pilipinas. Ako, si Waldy Carbonell, nagsasabing hanggang sa muli, mabuhay po ang Pilipinas.